Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Aday dayaw ti Apo kakabsat. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagkakaloob sa atin ng pagkakataon na mag-aaral, mga kapatid. Amen. Ganun pa man ay meron tayong pinapanalangin na bagyo. Ngunit hanggat may pagkakataon ay mag-aaral tayo, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Kaya hopefully ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Maasa ako na tayong lahat ay magandang kalagayan, mga kapatid, sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Okay, so sa gabing ito, nandyan na pala ang mga kapatid natin sa UPCI-FF ay magkaisa tayong dumulog sa pananalangin upang mas maunawaan natin ang nilalaman ng mga salita ng Panginoon. Okay, so purihin ang Diyos. Amen. So, pray tayo, mga kapatid, sa gabing ito. Amen. Magkaisa tayo. Saan man tayo dako ngayon ay lumapit tayo sa Panginoong Diyos na siyang higit na makakatulong sa atin. Sa ating mga pangailangan, kahilingan, amen, ay mabisa ang panalangin. Ngunit lalo tayong manalangin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon dahil marami na po tayong nakita niyan kahit nag-attend sa church. Meron silang sariling interpretation, meron silang sariling Panginoon daw na kumakausap sa kanila. Kaya pag wala tayong gabay ng Espiritu Santo, walang sino mang makakaunawa ng salita ng Panginoon. Kung walang gabay ng Panginoong Diyos, ng Banal na Espiritu, mga kapatid. Okay, kaya yan ang ating hilingin lagi na sa buhay natin. Amen. At maging sa gabing ito. Let us pray, mga kapatid, kahit simpleng panalangin lang. O Diyos naming mabuti at tapat, maraming salamat po. Ang iyong pangalan ay Jesucristo. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo, sa pag-iingat mo, sa patnubay mo, sa proteksyon, sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong kagandahang loob, higit sa lahat sa pag-ibig mo na walang katulad, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Kaya Lord God, sa gabing ito ay patuloy naming hiling at dalangin, O Diyos, ang pangunguna mo sapagkat wala po kaming magagawa sa aming mga sarili. Lord, umaasa kami sa direksyon mo, sa karunungan mo, sa liwanag mo, O Diyos, upang masaksihan naming lubos ang kalooban. E sa gabing ito, Lord, naway mapaluguran ka ng bawat isa. Nawa, Panginoong Diyos, ay maggalak ka, Panginoon, na kami po ay mag-aral at makikinig sa mga pagtuturo ng iyong mga salita. Lord God, minsan pa kumilos ka ng malaya sa kung saan naroon po ang iyong mga anak. Lord God, naway walang hadlang, O Diyos, na kumilos bagkus sinasaway namin ito sa iyong pangalang Jesus at sa iyong pangalan ng kapayapaan, kaunawaan, karunungan at katugunan sa aming mga katanungan ay matugunan nawa sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat
at Diyos na buhay na nakikipag-usap sa iyong mga nilalang. Maraming salamat. Salamat po Diyos sa gabing ito at inaangkin namin ng tagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Ngayong gabi, ang ating Tuesday Mana, July 25, 2023. Sa pangalawang bahagi tayo ng introduction, mga kapatid. At hopefully ngayon na matapos itong introduction para matalakay na natin yung pagkakahanay-hanay ng talakayin, mga kapatid. Okay, so ang series na pinag-aaralan natin ngayon is The Trial of Our Faith. Ito po ay napakahalagang maunawaan ng mga tao, lalong-lalo na ang mananampalataya, mga kapatid. Okay? So, trial of our faith sa ikalawang pagkakataon, mga kapatid. Ang teksto natin ay nandun pa rin sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 7. Na ito pong general epistle na sulat ni Pedro ay hindi lamang naisulat para sa church noon. Kung hindi ang general epistle ay naisulat sa lahat ng apostolikong mananampalataya. Kaya hanggang ngayon, itong sulat na ito ay atin pong marapati na maunawaan sapagkat para po sa atin ito. Okay? Hindi kagaya ng ibang mga sulat na in the first place para sa Roman saints, Roman church, Thessalonian, Colossians, and so on. Pero ito, mga kapatid, UPCFF ka man, UPC Santa Cruz, at kung ano pa mang church, ang general epistle ay para sa lahat ng apostolikong gawain. So, let me read, mga kapatid, in 1 Peter chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection. Hindi lang sila nangangaral, mga kapatid, nasaksihan po nila ito. Okay? To an inheritance incorruptible. Okay? So, maganda po ito, no? Meron tayong may binabanggit dito na for an inheritance. Grabe, ano? Incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Okay? Who are kept by the power of God through faith. Pinanatili sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya yung mga bagay na inhanda ng Panginoon para sa atin. Okay? Unto the salvation ready to be revealed in the last time. Nga lang, mga kapatid, itong verse 6 and 7, ay merong hinihinging proseso. Sa lahat ng bagay na tatamasahin natin, sa lahat ng bagay na tatanggapin natin sa Diyos, ay proseso po. Ito, sa verse 6, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations or many trials. Okay? That the trial of your faith, okay, the trial of our faith, being much more precious than of gold that perisheth, in the eyes of the Lord. Sa atin, ang mahalaga yung mga may value na malaki.
sa paningin ng tao. Yun yung pinapahalagaan natin. Pero sa Panginoon, mga kapatid, yung pinapahalagaan natin wala yun dahil mas mahalaga sa Diyos na masubukan ang ating pananampalataya. Okay? So though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Okay, kaya ang talakayin natin, ang ating pag-aaralan ay trial of our faith. Na pag-usapan natin last Tuesday, na sa lesson na ito, mga kapatid, ay hindi kalooban ng Diyos yung pagpapahirap. Kaya hindi tayo tinawag ng Panginoon na tayo po ay pahirapan. Nung bago-bago pa ako, mga kapatid, dumating ako sa time na siyempre nga, hindi ko alam, pag may problema ang tao, parang bago sa tao, Papansin niyo ba yun? Na alam mo naman na nagkakasakit ang tao, alam mo naman na may mga problema, pero pag nandyan na yung problema, parang bago, nakakapagtaka, parang bago. Kaya nung time na yon, mananampalataya na ako, ayan. Kaya maganda, ito naririnig ninyo dyan, sa UPCA, IFF. Para, ready na kayo mamaya. Hindi kayo magugulat, hindi kayo titigil sa paglilingkod. Kaya tinanong ko ang Panginoon, sabi ko Panginoon, sabi ko, sa lahat ba ng kasalanan ko noon, ngayon mo na ba ako sinisingil? Ako sa kanya. Pinapahirapan mo ba ako? Sabi ko sa kanya noon. Siyempre, wala pa tayong alam Okay? Wala pa tayong alam. Alam niyo sabi ng Panginoon? Nakikipag-usap ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, alam mo, John, sabi niya, kung papahirapan lang kita at wawasakin, hindi na kita kailangan tawagin. Dahil nung wala ka pa sa Diyos, sirang sa akin, sabi niya, wasak-wasak na yung buhay mo at papunta ka na sa kasiraan. Nung sinabi sa akin ng Panginoon, oo nga. Ba't pa niya tayo tinawag nung tayo masama at makasalanan pa para lang pahirapan? Hindi yun, mga kapatid. Okay? Kaya ngayon, nawa makita natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para pahirapan. Kung meron mang gusto magpahirap sa church, wala nang iba, kaaway lang yon. Kung meron mang gustong manggulo sa church, wala nang iba, kundi kaaway yon. Okay? Hindi ang Panginoon. Okay? Hindi ang Panginoon. Okay? At nasaksihan natin yan na sinusubok pala tayo ng Panginoon. Okay? Na sa Book of Psalms chapter 11 verse 5, nabanggit doon that the Lord tries the righteous. Okay? Yung masama, hindi na sinusubok ng Panginoon. Galit siya doon Sabi niya, but the wicked and him that loves violence, his soul hated. Hindi sinusubok ng Panginoon yung mga masasama. Ang sinusubok ng Panginoon, yung mga matutuwid, mga kapatid. Okay, kaya hindi ka dapat malungkot. Hindi ka dapat mag-give up. Okay, dahil meron lamang gustong makita ang Panginoon sa atin. Lalo na sa ating pananampalataya. Okay? Natalakay din natin sa Romans that we know that God causes everything. Okay? Everything. Good and bad. God will cause it. Good and bad. Okay? To work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Okay? Na lagi nating ilagay sa isipan natin ito. Na ang plano ng Diyos ay lagi sa ikabubuti natin. Pero pag-usapan natin yung proseso, hindi kailangan sabihin ng Panginoon dahil pag sinabi ng Panginoon yung proseso, ngayon pa lang ayaw na natin. Gagamitin kita
sa malaking gawain. Pero pag sinabi ng Panginoon yung proseso, baka ayaw mo na. Eh, hindi niya sinasabi. Kaya yun yung madadaanan natin mamaya, mga kapatid, sa mga susunod na talakayin. Okay? At naway mag-matured po tayo na makita natin. Hindi lang yung problema, makita natin. Hindi tayo maging handa doon. Kung hindi dapat ang nakita natin dito, ano man ang mangyari, God will cause everything for our good, mga kapatid. Okay? Dahil napag-usapan din natin that if there are great things at stake to it, mga kapatid, a test is in order. Gandang ipo sa Facebook yun. If there are great things at stake to it, then tests or trial is in order, mga kapatid. So, ang huling na talakay natin, mga kapatid, noong last Tuesday, ay sa Book of Hebrews. Ayan, kung maalala pa ninyo, no? Siguro naman naalala nyo, last Tuesday lang yun. Okay, in Hebrews chapter 12. Pero daanan na lang natin itong verse 27 and 28. Na itong church na ito ay they are planning to go back, mga kapatid, sa luma nilang kagawian ng paglilingkod sa Diyos. Na kung saan nandito na sila sa biyaya. Inihayag na ng Panginoon, tinuro na ng mga alagad. Ngunit, mga kapatid, gusto nilang bumalik sa dati. Kaya nga ang hirap, pag wala ka talagang alam, hindi mo alam kung saan ka patutungo eh. Okay? Pag hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam. Maguguluhan ka eh. Pero pag alam mo yung direksyon ng pupuntahan mo, kahit ano pang sabihin nila, hindi dyan ang daan. Ay, hindi, dito. Pero pag alam mo, sabihin lang nila, magsalita lang sila. Pero ikaw ay diretso lang, mga kapatid. So, sinabi dito that in this world, in this world, yet once more signifies the removing of those things that are shaken. Dahil hindi gusto ng Diyos yung matatag, mga kapatid. Naalala niyo yung sabi ni Jesucristo in Matthew chapter 10, and then also in Matthew chapter 24, mga kapatid, 2 beses, sinabi ng Panginoon na ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Okay? So, pinapahalagahan ng Panginoon at kagalakan ng Diyos yung mga nananatili. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, dyan sa UPCIFF, manatili tayo. Yan ang gusto ng Panginoon. Okay? May hadlang, may kalaban, may panggugulo ang kaaway, may pagsubok mula sa Diyos, pero manatili lang tayo. Amen. Ang kasagutan, ang kalimitan sa kasagutan ng mga pangangailangan ng tao, manatili lang tayo sa gawain. Okay? Dahil magsasawa ka ng paraan. Mauubos ang runong mo, kahahanap ng kasagutan sa pangangailangan mo, pero ang totoong kasagutan, manatili ka lang kung saan kay tinanim ng ating Panginoon. Doon ka lumago, doon ka magbunga, at doon maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Okay? Wherefore we, receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Dahil, hindi ko natapos kanina, no? Those things that are shaken, removing of those things that are shaken, and as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. So bakit inuuga, no? Ba't inuuga? Para malaman yung hindi matibay. Okay? Alis. At doon mo rin malaman kung sino yung mananatili. Okay?
Kaya kaming mga pastor ninyo, hindi nyo laging maiintindihan. Okay? Hindi nyo laging maiintindihan. May time, naiintindihan nyo kami, kalimitan, hindi nyo kami naiintindihan. Pero tinitignan din lang ng Panginoon kung mananatili tayo. Okay? Kaya ang kasunod nun, dito na tayo sa ating talakayin, mga kapatid. Napaalala ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2. Okay, verse 2. Sabi niya, we're talking about shaking, shaking. Sabi niya, that tayo daw, be not soon shaken in mind. Kasi nga, uugain Pero ang kaisipan dapat natin ay hindi paiba-iba. Okay? Or be troubled. Yan. So, that means, nakita na sa church, na pag mayroong mga nangyayari na hindi natin nais, ay natotrouble talaga tayo at minsan ay nagugulo ang ating isipan. Kaya nga ito sabi niya, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither be by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Yan po ang ating tignan. Nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Noon pa sinasabi. Ilang libong taon na ang nakalipas. Na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi lalo na ngayon. Kapatid. Lalong-lalo na po ngayon. Kaya huwag tayong padadala sa mga naririnig, sa nararamdaman, okay, sa mga nangyayari. Yan po ang paalala sa atin. Kailangan tayo pong manatili. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay? So, ang pananampalataya kasi ito, alam natin yung definition ng faith sa Hebrews chapter 11. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yun yung definition na binigay. Okay? Sa Biblia. Okay? Ngunit ang pananampalataya ay meron pong dalawang klaseng nagagawa sa atin. Pananampalataya. Kailangan alam din natin ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay dito tayo nakakatanggap sa Diyos. Yun yung isang part ng faith natin. Sa pananampalataya, napiplease natin ang Diyos. Kaya makikita nyo yung mga milagro na nangyari sa Biblia by their faith, sabi ng Panginoon. According to your faith, be it unto you. Okay? According sa pananampalataya mo, tanggapin mo yung kagustuhan mo. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya ganun na lang, na gustong malaman ng Panginoon ang pananampalataya natin kung talagang matatag at totoo. Dahil dito tayo tatanggap sa Diyos. Okay, kaya yung pananampalataya mo ay kung parang katawan, kung parang physical na katawan mo yan, palakihin mo yan, patibayin mo yan, palakasin mo dahil ulitin ko sa pananampalataya, diyan tayo tatanggap sa Diyos ng mga bagay-bagay. Marami sa Bible yan. Okay, sa Phoenician woman, gamitin ko na lang yung mga hindi Hudyo. Yung centurion, mga kapatid. Tumanggap sila ng kahilingan nila at kagustuhan nila sa Diyos dahil nakita ng Diyos yung pananampalataya nila. Kaya ingatan mo yung pananampalataya mo. Magpasalamat tayo sa mga gawain, sa mga pagtitipon na may pagtuturo ng salita ng Diyos sapagkat doon tayo, mga kapatid, na nagkakaroon ng pananampalataya. Tandaan natin that faith comes by hearing and hearing by the word of the Lord. Okay? So dyan tayo tatanggap. Kaya please lang, i-check mo yung pananampalataya mo. Please lang, i-check natin ang pananampalataya natin sapagkat kapag yan ay hindi na tugma sa kagustuhan ng Panginoon, maaaring hindi natin tanggapin
ang mga dapat na tatanggapin natin sa Diyos dahil ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please God. Parang yung mga Israelita, pinangakuan sila ng Diyos, mga kapatid. Tatanggap sana sila sa Diyos ng maraming magandang bagay, but by their unbelief, okay? So, sa ating pananampalataya at hindi pananampalataya, nakabase yung dapat nating tanggapin at mga bagay na hindi natin tatanggapin. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, pag natuturuan po tayo. Okay, huwag tayong magdabog. Pag pinapapunta tayo sa gawain, huwag tayong sumimangot, huwag tayong sumama ang loob. Bakit kailangan nasa church? Ayan, mga kapatid, nakasalalay sa pananampalataya ang mga bagay na tatanggapin natin sa Diyos. Okay? So marami sa Bible yan. Pag-usapan natin, tinanggap nila yung kahilingan nila, tinanggap nila yung mga pangangailangan nila dahil sa kanilang pananampalataya. Okay? Yun ay para sa atin, sa side natin yon. Dahil yung isang side ng pananampalataya ay hindi para sa atin. Okay, yung ikalawa. Yung una, sa pananampalataya natin, tatanggap tayo sa Diyos. Okay? Kaya mahalaga yan. Kung may pananampalataya kang ganito, palaguin mo. Hindi naniniwala na ako, okay na ako. Hindi, mga kapatid. Kalooban ng Diyos ay lumago tayo. May level, mga kapatid, may proseso. Kaya sa pananampalataya, diyan tayo tatanggap. Yun yung sa side natin. Kaya, ang sarap maging mananampalataya dahil tayo ang magbenepisyo. Kunwari, may problema. Naniniwala ka sa Diyos, natutulungan ka ng Panginoon. Ayan. May pangangailangan ka, naniniwala ka sa Diyos na meron kang tatanggapin na tulong. Yun yung work ng faith. Pero, hindi masyadong interesado si Lord dito eh. Dahil tayo po yung nakikinabang. Tayo po. Okay? That is on our part. That is what we want, mga kapatid. Kaya nga, ay, mga tao, mali ang paggamit ng pananampalataya nila eh. Dahil parang mga wishes lang na gusto lang nila ganito, ganito. Malaking pananampalataya ako, nabibigyan ako ng Diyos ng ganito, bibigyan ako ng Diyos ng ganito. Ang dali. Ang dali. Hindi mo na kailangan testingin. Ang dali eh. Walang testing dito, mga kapatid eh. Maniwala ka lang. Magkakaroon ako ng ganito. Ang dali, no? Magkakaroon ako ng ganyan. Magkakaroon ako ng ganito. Daling sabihin nun. Kaya hindi masyado dito interesado si Lord. Gusto ni Lord na matulungan tayo, ha? Pero hindi siya dito interesado. Interesado siya dito sa pangalawa. Ang isang paggawa ng pananampalataya sa atin, mga kapatid, ay yung bagay na magagawa natin sa Diyos na nandun pa rin yung paniniwala natin sa Kanya. Okay? Una, sa pananampalataya, ang Diyos gagawa sa atin. Yan yung gusto natin. Yan yung pang-elementary lang na pananampalataya. Kapag ikaw ay bagong baptize, sige lang, samantalahin mo. Sige lang, humiling ka lang ng humiling sa Panginoon. Andito ka pa lang sa una. Kaya hindi bagay ito sa mga 10 years pataas eh. Puro kahilingan lang, ganito, ganito, ganito. Pero pag matagal ka na, yan, pumasok ka na ng 5 years, and susubukin ka na ng Panginoon. Kung kaya mo pa rin gawin yung mga bagay na hinihingi niya, na medyo mabigat sa atin. Doon papasok yung trial of our faith, mga kapatid. Doon susubukin. Kaya nga, mapapansin niyo yan sa church eh. Bakit may worship? Tinitignan ng Panginoon. Ano man ang laman ng isip mo, ano man ang kalagayan ng katawan mo, makakapag-worship ka pa ba? Tinitignan niya ng Panginoon. Okay? Hindi siya masayang may problema, pero tinitignan niya, kaya mo pa rin bang mag-worship? Pupunta ka pa rin ba? Okay? Yung pagbibigay, ano yung pagbibigay, pastor? Pundo lang yan eh. Para yumaman daw yung mga pastor eh. Hindi naman ako naniniwala dyan. Ang magpapayaman sa akin, Diyos, mga kapatid.
sinusubukan din lang tayo ng Panginoon. Kung sa mga bagay na tinatanggap natin sa Kanya, ihanda rin natin, doon na papasok. Pagdating sa service sa Diyos, papasok na yung pagsubok sa pananampalataya natin. Ulitin ko, hindi na kailangang subukin yung pananampalataya mo sa bagay na kahilingan mo. Madali kang maniwala ng malaki. 10 million, Lord. Ang dali, ano? Naniniwala ako, bibigyan ako ng Diyos ng malaking ganito. Ang dali. Pero yung sasabihin ni Lord, naniniwala ka pa rin ba kung sasabihin ni Lord, naniniwala ka pa rin ba kung kaya mong gawin ito para sa akin? Ayun na, mga kapatid. Ayun na. Okay? Kanina, on our benefit. Okay, something we want to, something we reach for. Yan, ang daling maniwala. Mga anak ko, magiging engineer yan. Yan, mga ganyan, di ba? Yung anak ko, magiging successful. Ang daling maniwala. Okay? Pero sabi ni Lord, ito, may paggawa ako, naniniwala ka pa rin ba? Ayan na, mga kapatid. Parang nararamdaman ko, tumahimik ang buhay ninyo dyan. Okay? So, doon papasok yung pagsusubok. Dahil meron akong isang masamang balita ngayon. Okay? Lahat ng taong may pananampalataya simula sa Biblia ay sinubok ng Diyos. Kaya wag nating isipin, wag nating pangarapin na kung tayo'y totoong may pananampalataya, ay magiging excuse tayo sa pagsusubok ng Panginoong Diyos. Okay? Dahil lahat sila, dumaan. Okay? Sa pagsusubok ng kanilang pananampalataya. Ngunit, iwasan natin, Iwasan natin sa church. Please lang, mga kapatid. Ako, ayoko ng judgmental. Okay? Sabi ni Bossing Vic Soto, at ni Joey De Leon, at ni Tito Sen, bawal ang judgmental. Okay. Ayoko yun. Pag hindi sigurado, tumahimik na lang tayo, mga kapatid. Okay? Ayoko ng judgmental. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Iwasan natin yung mga statement na, yan, si brother, laging nagche-church, pero yan, tinan mo, pinaparusahan na yan ng Diyos. Pinaparusahan na yan. Huwag po natin gagawin yan. Dapat ngayon, matututo na tayo ngayon. Na sabi kanina sa Psalms, mga kapatid, 11, verse 5, the Lord tries the righteous. Oh, nako, nagkasakit si pastor. Siguro yan si pastor. Ano yan? Oh. Nako, naghihirap sila sister. Nako, sigurado yan. Huwag ganon, mga kapatid. Tandaan mo ito. Turo natin ngayon. Sinusubok ng Panginoon ng mga matuwid. Nga lang. Ibang usapan pag yung tao kumakalaban sa gawain. Hindi sinusubok ng Diyos yun, sinusubok na naman ako ng Panginoon. Lagi kang sumasagot. Lagi kang kontra. Tapos may problema ka, sinusubukan. Hindi ka sinusubukan ng Diyos, kinokorek ka ng Diyos. Pag ganon. Okay? Kinokorek ka. Pag ganon, mga kapatid. Kaya, maging matured tayo, mga kapatid. Matuto tayo para makita natin, maging malawak ang pangunawa po natin, mga kapatid. Okay? At normal po yan. Pagsusubok. Normal yung testing, di ba? Pag-aralan nga natin Sasakay ba kayo sa aeroplano? Naka-boarding na kayo? Tapos mag-a-announce doon sila, sabihin nila, naka-seatbelt ka na, ready ka na. Isip mo, darating ka doon sa lugar na pupuntahan ninyo. Tapos mag-a-announce sila doon, sabihin nila, ito nga palang aeroplanong kinasasakyan ninyo ay matagal nang nagbabiyahe at ang piloto dito ay first time niyang mag-drive ng eroplano, titistingin pa lang siya kung kaya niya. Ipagkakatiwala mo ba yung sarili mo sa gano'n? Mga kapatid.
sigurado, cancel ang flight. Kung sa lupa, pwede ka pang medyo magkamali. Pero pag doon nakalipad na eroplano at nagkamali, mga kapatid, di na pwede. Okay. So tayo mismo sa sarili natin ay kampante tayo. Pagsubok na yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Isang halimbawa, mga kapatid, sa gabing ito. Tayong mga Pilipino, we have a trait, mga kapatid, na tayo kasi mahilig tayo na pag nagkaroon tayo ng mga gamit, gusto natin ay tumatagal. Mga Pilipino, gusto pag nagkaroon ng gamit, pang forever, mga kapatid. Yan ang mga Pilipino, Ewan ko ba nakakatuwa tayo? Yung mga appliances, yung mga sasakyan, mga kapatid. Lalo na ngayon, Sabi ko, sana nung panahon pa noon, may mga sasakyan na rin na katulad ngayon. Dami. Ang daming pagpipilian. Ang daming mga brand, mga kapatid. Mas mura kaysa dun sa mga ibang mga talagang signature branded gamit at mga sasakyan. Pero tayo mga Pilipino may ugaling tayo na ganito. Kanwari, kahit yung kaibigan mo pag bumili siya, ang ganda ng mo Kanwari yung nabili niya. Okay? May nabili siya. Ito yung tanong natin Ito yung tanong natin. Pag nabili niya. Ang tanong natin, kailan pa yan? Tumagal na ba yan? Di ba? Yun yung na actually nga, pag bibili tayo ng sasakyan, mga motor, di ba, ganyan? May bagong labas, ang ganda. Ako, parang ito nga, Pilipino nga ako Pilipino tayo. Hinahayaan ko munang bilhin nila. At doon ko malalaman, doon sa page nila, mga kapatid, na kung sirain ba, kung tumatagal ba, sa loob ng 1 taon, ano ang kanilang masasabi doon sa nabili nila. Mga Pilipino naman kayo siguro dito, Kaya nga ako nagtatagalog. Na meaning to say, mga kapatid, interesado tayo sa bagay bago natin bilhin, subok muna. Okay? Subok muna. Kaya nga sa mga sasakyan pag gusto mo ng comfort, pag gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganitong brand ang kunin mo, pero hindi magtatagal. Sabi naman nila, pag wala na masyadong comfort, pero gusto mong matibay na makina, sabi niya, Toyota ang bilhin. May mga ganun May mga ganun. Kaya nga, meron tayong kaya nga, mahirap pag puro tayo eksperimento. Ayaw natin, di ba? Ayaw natin. Lahat na lang ng bibilhin mo, mga seasoning, mga gamit mo sa bahay ninyo, puro, hindi ko alam kung ano bang lasa na tong patis na ito. Hindi mo kilala. Hindi mo pa nasubukan. Minsan, magugulat, ganito palang lasa nito. Iba, di ba? Iba, di ba, pag nasubukan mo. Na-testing mo na. At minsan, mga kapatid, sa ating pagsusubok sa ibang mga gamit, sa ibang bagay, natututo tayo Natututo tayo. Ano ang natututunan natin? Hindi lang sa tama tayo natututo, mga kapatid. Ako, napakalawak ng ko sa aral. Hindi lang ako natututo sa tama. Nagbabasa ako dyan ng mga buhay ng mga tao. Meron akong libro. Mga successful na mga tao. Pero hindi lang yun ang binabasa ko. Yung mga mali nung iba, mga kapatid, natututo din ako. Kaya nga, minsan natututo tayo
na may nabili tayo, hindi pa natin nasubukan, meron na kasi tayong nasubukan, nasilaw tayo sa mura, nasilaw tayo sa sales stock, di ba? Sino bang nakasubok niyan dyan, mga kapatid? Ako lang ba? Ugali kasi ako ang namamalingki dito eh. Ako ang tagaluto dito, ako ang namamalingki dito. Huwag niyo ikaya yan, no? Hindi ako Andres, ha? Hindi ako Andres. I enjoy it, serving my family. I enjoy it. Tuwang-tuwa ako yan. Lalo pag binubola ako ng anak ko, you're the bestest to cook this, daddy. Tuwang-tuwa naman ako, kahit binubola ako ng anak ko. Sino dito, mga kapatid, ha? Na meron ka nang ginagamit na dati, may dati ka nang ginagamit, meron ka ng product na mula pa nung bata, ginagamit na ng magulang mo, ginagamit mo, and then you fall by the sales stock and the cheap price. And you don't have any idea about it and you haven't tried for it. Kaya nung nabili mo na, ayan na, pinagtsatsagaan mong gamitin hanggang sa maubos dahil sayang yung pera, na ang lesson sa buhay mo, sabi mo, sa susunod, hindi na ako bibili nito. Meron pa akong kasama dyan, mga kapatid. Susunod, ito na yung last na bili ko. Hindi na ako bibili niyan. Babalik ako doon sa dati ko nang nasubukan. Okay? Kaya, huwag tayong pahula-hula. Okay? Tayong pahula-hula. Yung ibang, sa church, mga kapatid, yung iba, ang solusyon nila ay tatalon, lilipat. Dahil akala nila, yung problema nila, marireset. Pero ang tanong, nasubukan mo na ba? Okay? Ba't hindi ka doon sa subok na? Okay, kaya nga, please lang, itong apostolikong pananampalataya, subok na po ito. Subok na ito. 100% mga kapatid, na ang church sa Biblia ay apostoliko. Amen. Kaya wag na tayong mangarap na babalik na lang ako sa dati. Manatili po tayo. Okay, sa subok na. Namatay ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkatao dito. Pinaglaban ng mga alagad, mga kapatid, na bilanggo sila, binitay sila, mga kapatid. Subok na po itong pananampalatayang ito. Kaya wag na tayong humanap ng iba. Okay? At salamat sa Diyos, mga kapatid, we belong to the apostolic family, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Okay? Di ba? Iba, ikaw mismo, makakapagsabi ngayon sa mga sinabi ko. Iba kapag subok mo na. Minsan nasisilaw tayo sa mga packaging. Mas maganda eh. Di ba? Parang yung content pareho eh. Binabasa mo eh, pareho lang sila. Ganito. Tapos, makikita mo, mga kapatid, parang mas marami. Ganda ng packaging, parang mas marami. Tapos, yung content pareho lang. Tapos, mas mura. Mas mura. Minsan, nahuhulog tayo kahit hindi pa subok. Kahit hindi pa subok, nahuhulog tayo. Na kahit ito, alam naman natin, subok na natin. Okay? Kaya lalong-lalo na, mga kapatid, sa pananampalataya. Magkamali ka na sa Ricardo, magkamali ka na sa kurso na pinasok mo, pwede mo pa nang ulitin eh. Magkamali ka na sa ibang bagay. Pero dito na tayo sa subok, mga kapatid. Amen. Dito na tayo sa gawain na binabago ng Diyos ang buhay. Dito tayo, mga kapatid, na kung saan ang bisyo ay inaalis ng Panginoon, ang karamdaman ay pinapagaling, ang kasalanan ay inaalis. Dito na tayo sa subok. Amen.
pinagpapatuloy natin itong pananampalataya. Okay? Nga lang, kailangan tayong subukin ng Panginoon. Okay? Subukin tayong lahat ng Diyos. Dahil sa ating pananampalataya. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid ni Paul sa church ng Romans. Dito. Sabi niya, "For I reckon that the suffering of this present time." So meron talagang problema na kakaharapin. Okay? Pero hindi siya ikasisira eh. Then, papansinin nyo, "For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." So yung mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin ninanasa at ninanais, ay hindi sa ikawawasak natin eh. Unless na mag-backslide ka nga, unless na kalabanin natin yung gawain. Diyos na po ang gagawa niyan, mga kapatid. Delikado na po. Okay? Dahil free na ang atake ng kaaway sa atin pag ganon. Okay? Pero hanggat nasa Panginoon tayo, anumang mga pangyayari na hindi sang-ayon sa kalooban natin, mga kapatid, hindi mahalaga yun. Dahil sa dulo nun, mga kapatid, ay maluwalhating bagay ang ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Okay? Kaya walang sino man sa atin dito, okay, na kami mismo na nagtuturot, nangangaral ng salita ng Panginoon, alam naman pala natin na wawasakin tayo ng Diyos. Ba't pa ako magpapatuloy dito at idadamay ko pa yung mga anak ko at pamilya ko? Ba't gusto pa natin na marami pang dumalo? Ang totoo, mga kapatid, alam natin, okay, na anuman ang mangyari, basta naglilingkod tayo sa Panginoon, sa dulo nito, amen, ay ipapakita ng Diyos ang magagandang bagay sa buhay natin. Sabi, "Be not weary in well-doing," sabi ng Bible. "For in due season, we shall reap if we faint not." Okay? May magandang bagay. Nga lang, okay, napag-aralan natin ito last Tuesday, mga kapatid, na kahit ikaw pa yung Panginoon, sabi ng Galatians chapter 4, kahit ikaw pang Panginoon, okay, kung ikaw ay bata pa, under tutors ka pa lang, okay, kaya ang maganda, mga kapatid, magkaroon tayo ng willingness na matrain ang ating faith, magkaroon tayo ng willingness na ma-develop ang ating faith, magkaroon tayo ng willingness na ayahan natin ang Panginoon. Sige, subukin mo, Panginoon. Okay? Dahil alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Ang gusto lang naman ng Panginoon sa pananampalataya natin ay kung totoo ba talaga ito. Okay? Dahil mamaya may sasabihin ako, ba't kailangan subukin kasi ang pananampalataya? Pero may suffering, pero sa dulo nun ay glory, mga kapatid. Okay? Kaya nga, we encourage you, let us just hold on, keep on serving the Lord. Saka na ninyo sasabihin, pag nakarating na kayo doon, sasabihin nyo, ay, kaya pala, hindi ako nagsisi na maglingkod sa Panginoon. Hindi mo pa mararamdaman yan ngayon. Pag 4 years, 5 years ka pa lang, 10 years ka pa lang sa Panginoon, sige, lampasan mo yan. At doon mo masasabi na mapapatunayan mo sa sarili mo, talagang hindi ako nagkamali na magpatuloy sa ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi ni James, mga kapatid, ito, a general epistle to all believer, to the apostolic believer, sabi ni James, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Ang kausap dito ay hindi new converts, mga kapatid. Ang kausap dito ay mga matured saints. Huwag niyong gagamitin ito.
Pang soul winning. Hindi ito pang soul winning. Sa church na ito, okay, mga naglilingkod na sa Panginoon. Bakit kailangan kang magalak? Oo nga naman, may pagsubok. Ba't pa ako magalak? Ba dapat maging malungkot? Hindi nga ba, sabi kanina sa Psalms chapter 11 verse 5, the Lord tries the righteous. Yung masama hindi na sinusubok ni Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, you are one of the precious in the sight of the Lord. Na interesado siya na kuminang ka pa ng maayos. Okay? Kaya dadaan sa apoy ng pagsusubok. Ang hirap kasing sabihin, ang hirap pag-usapan. Bihira nga ito na ituturo mga kapatid Pero ituturo ko to ngayon, itong series natin. So Tuesday Mana. Okay? Kahabagan tayo ng Panginoon. Na dapat pala tayo na may pananampalataya ay magkaroon pa tayo ng kagalakan. Okay? Pag may pagsusubok. Nga dito sa Santa Cruz, ewan ko, baka minana na nila ito. Na tuwing may pagsubok, anong lagi kong sinasabi? May paparating na pagpapala. Ba't ka manghihina pag ganun ka mag-isip? Kaya nga, huwag mong isipin na pag mayroong problema ang mananampalataya, lagi naman ako sa church, di naman ako lumalaban kay pastor, nagbibigay naman ako ng tama, worshipper naman ako, may ministry naman ako. Okay? Huwag mo isusumbat kay Lord, bakit may problema ako, Lord, ginagawa ko naman ito, lagi-lagi. Okay? No. Mag-matured ka na ngayon, Okay? Magpakasaya ka pag may pagsubok ka dahil ikaw ay matuwid sa paningin ng Panginoon. Okay? Mahalaga ka. Dahil mas gusto niyang makita kung talagang matibay ka. Ibig sabihin, ganyan ka kahalaga, ayaw ka niyang mawala. Gusto niyang tubuan ka ng muscle sa pananampalataya. Kumbaga sa puno at mga halaman, lumalim pa lalong ating mga ugat. Dahil pansinin niyo ito. Gusto ko ipaliwanag ito. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. When you fall into diverse temptations, sabi ng ibang translation. Tingnan niyo itong maigi. Parang hindi matibay yung pananampalataya natin. Lalo na itong feeling natin, mandaraya ito During our trials and testing, parang hindi lumalago Dahil dyan papasok yung bulong pa ng kaaway. Pinapahirapan ka ng Diyos. Tapos makita yung mga tao, nilalayuan ka ng mga tao. So ano ang pakinabang doon, Pastor? Ito ang pakinabang doon. Itong pakinabang. So kung ang ugat mo, konti pa lang, ayan, konti. Tapos meron kang pagsubok, pansinin niyo ito, nararamdaman niyo ito Pagkatapos ng pagsubok, at nandyan ka pa rin, doon mo napapatunayan ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, lalong lumalalim yung ugat mo, mga kapatid. Ang pagsubok mo'y karamdaman. Pag gumaling ka, yung pananampalataya mong ganyan, naging ganyan na. Ang hirap ng buhay, pagsubok mo, yung pananampalataya mong ganyan, pag binindisyonan ka ng Panginoon, malalaman mo na hindi pala talaga ako pinapabayaan ng Diyos. Hindi talaga sinusubukan lang tayo. Kaya nga sabi ni James, magalak tayo. Pag may pagsubok, dahil hindi naman lalalim yung pananampalataya mo, mga kapatid, pag hindi dadaan sa pagsubok. Okay, dahil doon sa pagsubok, doon tayo nagtatanong hanap ng kasagutan. Tanong tayo ng tanong, bakit, Panginoon? Di ba? Di ba na kayo sa akin? Parang ako lang yata ang may dumadaan ng pagsubok. Bakit, Panginoon? Yan ang tanong.
Di ba? Pero alam na dapat natin. So, sinusubok lang tayo ng Panginoon. Tinitignan ng Panginoon kung hanggang saan tayo. Kung kaya pa rin ba natin, mga kapatid. Okay? Ha? Kaya wag tayong, yung iba kasi, pag may pagsubok, ganito, narinig ko na dito to eh. Sa gawain, sabi, Pastor, hindi muna ako magpapatuloy. Hahanapin ko muna ang sarili ko. Lalo kang maliligaw, hindi mo mahahanap ang sarili mo kung ilalayo mo ang sarili mo sa manglilikha ng sarili mo. Okay, mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos. Okay? Kaya kung ikaw ay lagi sa gawain, nagmamahal ka sa Panginoon, ginagawa mong lahat ng tama sa gawain, mga kapatid, lalong-lalo na sa church. Okay? At mayroong nangyayaring hindi mo gusto, huwag mo sanang iisipin na ikaw ay pinahihirapan ng Diyos. Ang sinusubok ng Diyos, yung pananampalataya na meron ka. Okay? Now in 1 Peter chapter 4, verse 12 to 14, again, general epistle to all the apostolic believers. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you. Huwag ka na daw mabigla, apostoliko. If there is, or there are fiery trials to try you, as though some strange things happen unto you. Ano ba? Yun ang sabi ko kanina, di ba? Bakit kaya pag may problema, parang bagong-bago? Parang feeling mo, ang hirap, parang gano'n. Verse 13, but rejoice. Again, it supports, mga kapatid, the writing of James. Sabi niya kanina, count it all joy. Mga kapatid, my brothers, when you meet trials of various kinds. And then Peter said, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Sa dulo, mga kapatid. Sa dulo. Ang mahalaga. Ang hirap, sagana tayo sa simula, sa dulo. Dahil humanap tayo ng sarili nating solusyon, hindi na ibigay ng Panginoon. Dapat ikakagalak natin. So if ye be reproached by the name of Christ, okay? If ye, pag tayo daw, if ye are reproached in the name of Christ, sa ngalan ng Panginoon, lahat naman yan, ginagawa natin eh. Ba't ko dumadalo? Sa Panginoon. Ba't ka nagbibigay? Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon. Ba't ka pa nag-worship? Ba't ka sumisigaw? Ba't ganyan ang damit mo? Oh. Ba't ganyan ang haba ng palda nyo? Ba't ang... Sa Panginoon lahat. Pero marami silang nasasabi, yung mga hindi mananampalataya. To question our faith. Okay? Pero brothers and sisters, if ye be reproached in the name of Christ, happy are ye. Or, sa ibang translation, para maintindihan nyo, hindi lang, happy, hindi lang ngiti. Blessed. Ikaw daw ay pinagpala. For the Spirit of glory and of God rested upon you. Wow! Yung kaluwalhatian, Espiritu ng kaluwalhatian, ang Diyos ay nananahan. Yun ang pinakamahalaga, mga kapatid. On their part, He is evil spoken of, but on your part, He is glorified. Kaya hindi naluluwalhati ang Diyos. Kapag sasabihin natin yung mga gandang bagay, ang gwapo mo, ang ganda mo, lahat na lang, puro magandang bagay sa'yo, hindi naluluwalhati ang Diyos doon. Pero naluluwalhati ang Diyos kung pinagsasabihan ka ng hindi maganda, pinagsasabihan ka ng masama, read it again and again. Okay? When they reproach you in the name of Christ,
when they speak evil against you, on your part, He is glorified. Kahit pinagsasabihan ka na hindi maganda, nagpapatuloy ka pa rin, the Lord is glorified. Ginagawa mo pa rin. Andyan ka pa rin. Nananatili ka pa rin mananampalataya. That gives God the glory. Amen. So sa ating pagtatapos sa gabing ito, o nga ba't kailangang subukin yung pananampalataya natin? Bakit? Kasi we're talking about the trial of our faith. Susubukin ang pananampalataya natin. Sa ating teksto, 1 Peter chapter 1. May mga pagsubok. Okay. Sa James, magalak daw tayo. If we undergo different trials. Ganon din kanina sa 1 Peter chapter 4. Rejoice. Sabi, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings. Okay? Think it not strange concerning the fiery trial which is to try you. Huwag ka na daw mabibigla. So, mayroon tayo pwedeng itanong. Ako kasi mahilig ako magtanong kay Lord. Alam niyo kung bakit? Sumasagot kasi siya. So, bakit sinusubok yung pananampalataya? Sinusubok. Bakit nga naman sinusubok yung pananampalataya? Kasi kung wala ng pananampalataya, hindi na kailangan subukin yan. Okay. So, bakit sinusubok ang pananampalataya? Gustong makita ng Panginoon kung ito ba ay gumagawa. God wants to test it to see if it works. Yun yung una. Kasi hindi siya mapiplease pag kawawa ka na, hirap ka na. Di ba, pag kawawa na ako, tutulungan ako ng Diyos. No. Hindi doon. Hindi doon gagawang Diyos. God is pleased by faith. Di ba, pag mahirap na ako, makukonsensya ka na lang, Lord, tutulungan mo ako sa problema ko. Hindi. Ang gusto niya, gamitin natin. Lord, nanghihina na ako, pero naniniwala ako, Panginoon. Matatapos din ito, hindi na ito magtatagal sa pangalan ni Jesucristo. Sa mga pangako ang pinagkaloob. Interesado si Lord sa pananampalataya na gumagawa. Ito yung pangalawa, para overtime na tayo mga kapatid. Ba't kailangan subukin ang pananampalataya natin? Dahil gusto ng Diyos, God wants to develop it, ma-develop pa ito, na yung pananampalataya natin ay maging trust. Dahil ang pananampalataya, lagi yan, pag nagsalita, sa ikagaganda. Itutuloy, gagawin. Ayan, makukuha. Yan ang pananampalataya. Pag may sakit, ang pananampalataya nagsalita, gagaling. Okay? Pag may kahirapan, ang pananampalataya, pag nagsalita, magkakaroon ng kasaganaan. Pero ang malalim na uri ng pananampalataya, yung tiwala sa Diyos. Yan yung gustong marating natin. Gustong makita ng Diyos na marating natin. Dahil yung tiwala sa Diyos, kahit hindi siya sasagot, nandyan ka pa rin. Sabi ko kanina, ang pananampalataya, pag may sakit ka, pag nagsalita yung pananampalataya, gagaling ako. Pero yung tiwala sa Diyos, malalim na uri ng pananampalataya, Lord,
Gagaling ako sa tulong mo, pero kahit hindi ako gagaling, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Okay. Meron yan. Sabi po, pag-aaralan natin sa mga susunod na kapatid. Gusto ng Panginoon na He wants to see our faith at work, mga kapatid. And then, gusto niya maging malalim ito, to develop it, to become trust. Okay? Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. So God bless you, mga kapatid. Amen? Kung mayroon kayong pagsubok sa buhay, at active kayo lagi sa church, hindi kayo pinaparusahan ng Panginoon mga kapatid. Okay? Sinusubok lang ng Diyos ang ating pananampalataya. Mahal tayo ng Panginoon. Simula pa nung tayo ay tinubos niya nung makasalanan tayo, lalo na ngayon na naibilang tayo sa pamilya ng Panginoon. Gusto lamang niya tayong maging handa, maging matibay, at kung paano siya gustong manatili sa buhay natin, gusto ng Diyos manatili din tayo sa Kanya. Nga lang, kailangan niya tayong subukin. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen? Sa Diyos ang papuri. Tayo po'y manalangin sa gabing ito, mga kapatid. Dumulog tayo sa Panginoon. Amen? Kung meron kayong nakuha in any sense of understanding, please give God all the glory, mga kapatid. Amen? Purihin ang Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin at sinasamba. Alam namin ang kabutihan mo, katapatan mo at pag-ibig mo sa amin ay sumasagana anuman ang mangyari sa buhay namin. Kaya, O Diyos, lagi mong ipaalala sa iyong mga anak, Lord God, na ikaw, Panginoon, na tumawag sa amin, ay hindi magpapabaya sa buhay namin. Sa mga nangyayaring hindi namin nais, alam namin na hindi ka masaya, hindi mo kalooban, Panginoon, na magkaroon kami ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Kaya, O Diyos, salamat sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan. Purihin ka, Amang Banal, Lord God, sa kabutihan mo, na yan pala'y pagsubok lamang sa aming pananampalataya dahil gusto mo kaming manatili, gusto mo kaming maging matibay, at gusto mo, Panginoon, ang kaluwalhatian mo'y maihayag sa aming mga buhay. Kaya, Diyos, maraming salamat sa pananampalataya mo. Salamat sa pagsusubok mo, Lord, sa amin, na siyang patunay din namin na seryoso kami sa iyo, Panginoon. Lord God, harapin namin, Lord God, dahil alam namin, hindi mo kami pababayaan. Ano man ang aming kaharapin, O Diyos, alam namin na ikaw ay dakila sa lahat, makapangyarihan, Panginoon, sa lahat. Kaya, O Diyos, salamat po, Panginoon. Patuloy mo pa kaming kausapin at pahalalahanan. Lord God, tulungan mo kami, Lord God, sa aming paglakad sa pananampalatayang ito, na kami pong lahat ay manatili sa direksyon mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano man ang pinagdaraanan ng iyong mga anak, I pray, Lord Jesus Christ. Comfort them, O Lord, that one of these days they will receive the answer, O God, hallelujah, that comes from you, Lord. Marami na kaming nakitang gawa ng tao na tulong sa amin. Marami na kaming nakitang solusyon ng mga tao sa buhay namin. Ngunit, Lord, I pray, let your people see your hand working, O God, sa aming mga kalagayan, sa aming pangangailangan, sa aming mga buhay. Purihin ka, Amang Banal, Lord God. Ipakita mo po, O Diyos, hallelujah, ang bendisyon at magagawa mo kung kami mananatili sa pananampalatayang ito. Purihin ka at sambahin, Lord. Bless your people, Lord, sa aming pag-iwahiwala. Ingatan mo kami. Dahil mo kami sa kapahamakan, Panginoon, ang bagyong ito'y dalangin namin, Lord. Pahinain mo, Lord, at iyong ilihis, Lord God, hallelujah, sapagkat kawawa po, Panginoon, ang mga kababayan namin, Lord. Maawa ka, Panginoong Diyos. Lord, sapat na nawa, Lord God, ang ulan, Panginoon. I pray, Lord, we are praying. Kaawaan mo, Panginoon, ang aming bansa, Panginoong Diyos. Pahinain mo po, Panginoon, ito sa pangalan ni Jesus at ilihis mo po, Panginoon. Maawa ka sa iyong mga anak, Panginoon Diyos. Salamat sa gabing ito, Lord. Ingatan mo po ang bawat isa. Ingatan mo po ang bawat anak mo at bawat church mo, Panginoon. Purihin ka, luwalhatiin ka, sambahin ka, Panginoon. All glory, honor, and praise belongs to you, Lord. Thank you so much. In Jesus' name we pray all these things. Amen.
Glory to God. God bless you all, mga kapatid. Amen. Dalangin ko na tamasahin ninyo, tanggapin ninyong bendisyon ng Panginoon ayon sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos, mag-ingat po tayo, mga kapatid, at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless you. God bless you, mga kapatid. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. Praise be the name of the Lord.